Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa ika-10 anibersaryo ng paghagupit ng Super Typhoon Yolanda sa Leyte. At live mula sa Tacloban City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, paano ginugunita ng survivors ang anibersaryo ng Bagyong Yolanda? Julius, sa nakalipas nga na 10 taon ay nagtirik ng kandila yung mga taga-Tacloban sa harap ng kanilang tahanan, sa mga kalsada at sa harap ng mga simbahan bilang paggunita nga dito sa anibersaryo ng Yolanda. Pagpapakita umano nila ito ng pakikipagluksa at pakikiisa doon sa mga biktima ng pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Maagang binalikan ni Cristina ang bakanting loteng ito sa Tacloban City para mag-alay ng dasal at kandila. Dito nakatayo rati ang kanilang kainan na ang pangalan, Yolanda. Pero November 8, 2013, ang pangalang nagbigay ng swerte sa kanilang negosyo, ang bagyo palang kikitil sa kanyang ama at pamangkin. Inanod ng napakataas na daluyong ang kanyang mga mahal sa buhay. Siyempre, naaalala yung noon ba? Inano nga sa Masgrave yung papa ko, pero yung ate ko ang nag-ano na dapat kunin namin sa Masgrave yun. Diyan lang yung mga patay na tao diyan sa may gasoline station, diyan nakaano. At saka yung papa ko inanakawan pa ng singsing, pinutol yung daliri. Ang mga kaanak ni Cristina ay 2 lamang sa mahigit 6,000 kumpirmadong nasawi sa pagtama ng Super Typhoon. Ang senior citizen namang si Leonora, bitbit pa rin ang trauma dahil nakita niya mismo ang mga inanod na katawan na napadpad sa kanilang bahay. Pagkatapos ng ilang minutong surge, nakita ko lahat sa bahay namin na maraming mga patay na lumulutang sa tubig. At saka yung mga refrigerator, lahat ng mga everything from the seashore na sampa sa amin. Personal na bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Tacloban para sa paggunita ng pananalasa ng Bagyong Yolanda. Kasama ng Pangulo ang ilang opisyal kabilang na si Leyte First Representative at House Speaker Martin Romualdez. Sabi ng Pangulo, pinamamadali na niya ang pagkumpleto sa housing projects para sa Yolanda survivors. We have engaged the Department of Human Settlements and Urban Development and the National Housing Authority to accelerate the provision of housing units and land titles to our beneficiaries. Sa kabila kasi ng pagdedeklara ng Tacloban LGU ng danger zone sa ilang lugar, may mga patuloy pa ring naninirahan at nagtatayo ng kanilang kabuhayan dito. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa mga nagbigay ng tulong sa mga nasalanta ng Yolanda. And so it is impossible to overstate how important it is to us what you did for us after Yolanda and in the years subsequent to Yolanda, where you never left us. Dumalo rin ang Pangulo sa Disaster Preparedness Forum sa lungsod kung saan ipinakita ang ilang imbensyong magagamit tuwing may kalamidad. Kabilang sa mga ibinida ang mga typhoon-resistant vehicle, infrastructure at pagkain. Julius, nandito nga tayo ngayon sa harap ng Santo Niño Church dito sa may poblasyon ng Tacloban City. At ngayon nga ay bumuo ng isang malaking hugis krus yung mga tao rito. Ito ay simbolo umano nung mga naging biktima ng Bagyong Yolanda na patuloy na gumagabay dito sa buong probinsya ng Leyte para sila'y muling makabangon. Julius. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.